Ang ating layunin sa ating pag-aaral to discuss the ways of revealing God to man. Paano inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Sa iba't ibang kaparaanan, ang Diyos ay nangungusap. Sa iba't ibang kaparaanan, ang Diyos ay nagsasalita, nagpapahayag ng mga gusto niya mangyari sa buhay ng tao at maging sa ating paligid. Paano natin makikilala at mauunawaan ang Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng revelation niya sa bawat isa sa atin. At pag sinabi natin revelation, ang nakasulat po dyan, ang Tagalog niyan ay pagpapahayag ng Diyos sa bawat isa. It is the unveiling of God to man. Maraming mga tao hindi nakakakilala sa Kanya, tila ba ang Diyos ay isang lihim na hindi pwedeng maunawaan ng tao. Tunay nga po na ang kabuuan ng Diyos hindi natin mauunawaan dahil ang Kanyang kaisipan ay mataas kaysa sa ating kaisipan. Ang pamamaraan ng Diyos ay higit sa pamamaraan ng tao. Ngunit ang pagpapahayag po ng Diyos sa tao upang maunawaan ay sapat na. At ito ay makikita natin sa banal na kasulatan. God is revealing Himself to us in many ways. No, ang sabi po ng talatang ito, you will seek me and find me when you seek me with all of your hearts. Si Propeta Jeremiah nagsabi, kapag ang tao ay humahanap sa Diyos, tiyak matatagpuan ng taong ito ang Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi siya magtatago. Ang Diyos kailanman hindi pwedeng hindi magpakilala sa mga tao na humahanap sa Kanya at sa mga tao na gusto siyang makilala. Ang isang paraan na kung papaanong ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin, ito ay sa pamamagitan ng ating nature or kalikasan. Nagpapahayag siya sa pamamagitan ng universe. Nagpapakilala siya sa atin sa pamamagitan ng Mother Earth. Nagpapakilala siya sa atin ng lahat ng bagay na nakikita natin sa ating paligid. Ang ikalawa, ang Diyos ay nagpapahayag sa tao sa pamamagitan ng konsensya, ng conscience. Revelation of God through conscience. Ang ikatlo po, higit sa lahat, revelation of God in the Scripture. Ang Diyos ay nagpapahayag sa tao sa pamamagitan ng Biblia. At sa palagay ko po, sa aking personal opinion, ay tunay na kung minsan mahirap maunawaan ang nature. Mahirap din maunawaan kung minsan ang konsensya at madalas hindi ang konsensya na susunod kundi ang ating ding sariling pagpili. Pero makikita natin na ang Biblia, which is a written revelation of God, ito yung revelasyon ng Diyos na nakasulat, pwede natin balik-balikan. Ano po? And our study of it has the goal of knowing God. Kapag tayo ay tunay na nagbabasa ng salita ng Diyos, ang ating dapat na layunin ay mas malalim pa natin makilala ang Diyos. Kaya nga maliwanag sa banal na kasulatan sa aklat ni San Juan, ang Panginoong Jesucristo ang nagtuturo sa bawat isa sa atin. John 5:39-40, you search the scriptures. No, inuutosan tayo mismo na ating saliksikin ang Biblia, ang kasulatan. Bakit? For in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Dalawang dahilan bakit dapat tayong nagsasaliksik ng banal na kasulatan ay para masiguro natin na tayo ay may buhay na walang hanggan, para maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng eternal life. Ano ba itong spiritual na buhay na ito? Ano ba yung born again? Ano ba yung pananampalataya kay Jesucristo? Iyan po ay mauunawaan natin sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos.
Ikalawa, para maunawaan natin ang Panginoong Hesukristo. Mahalaga na kilala natin ang ating tagapagligtas na si Jesus. Paano natin makikilala si Jesus? Makikilala natin ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagsasaliksik natin ng salita ng Diyos, ng banal na kasulatan. Makikilala natin ang Panginoong Hesukristo ay tunay na nagkaloob ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Mauunawaan natin na ang Panginoong Hesukristo ay mabuting pastol. Mauunawaan natin na siya lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang tao ang makapupunta sa langit maliban sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Timoteo, ang iisa lang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng aklat ng mga gawa, chapter 4, verse 12, iisa lang ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa tao na sukat ikaligtas ng tao. Ito ay ang pangalang Jesus. Bakit natin alam yan? Dahil iyan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung hindi po tayo magbabasa ng banal na kasulatan, kung hindi natin ito uunawain at bibigyan ng panahon, sa palagay po ba ninyo, lalaki ang inyong pananampalataya? Siyempre po, hindi po lalaki. Para lumaki ang ating pananampalataya, magamit tayo ng Diyos sa mga bulag, upang sila ay maakay sa katotohanan. Dapat alam natin ang salita ng Diyos, kilala natin si Jesus, at nauunawaan natin ang buhay na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo, isang buhay na walang hanggan.